ang mahiwagang palayok ng lugaw. Noong unang panahon, may isang malambing na batang babaeng nagngangalang Melody. Nakatira siya sa isang munting bahay kasamang kanyang ina. Sila ay talagang napakahirap pero pinasasaya pa rin ni Melody ang kanyang ina sa pagkanta sa kanya. Araw-araw, nagpupunta si Melody sa kakahuyan para humanap ng makakain. Inuuwi niya ang anumang bagay na mahanap niya, ngunit sila ay hindi pa rin nabubusog. Isang araw, dala ng kalungkutan sa kahirapan, umalis si Melody ng bahay at nagpuntang kakahuyan para maghanap ng makakain. Kahit gaano man siya katagal maghanap, wala siyang kahit anong nakita. Di nagtagal, di na ito kinaya ni Melody. Naupo siya sa isang bato at nagsimulang umiyak. Habang umiiyak, gamit ang kanyang napakagandang tinig, kumanta siya ng malungkot na kanta. Nang marinig ang kanyang tinig, isang diwata ng kagubatan na nagpakita sa kanyang harapan at nagsabing, "Anong nangyari, aking anak? Bakit ka umiiyak? At anong ginagawa mo mag-isa sa kakahuyan?" Narito ako para maghanap ng makakain para sa akin at ng aking ina. Mahirap lang po kami at talagang gutom na. Sabi ni Melody na bakas ang lungkot sa mukha. "Huwag kang mag-alala," sabi ng diwata. At gamit ang kanyang mahiwagang baston, ang maliit na bato ay ginawa niyang isang malaking mahiwagang palayok. Namangha si Melody nang makita ang mahika. "Dalhin mo ang palayok na ito at hindi na muling magugutom ang iyong pamilya." Mawalang galang na po. Pero ano pong silbi ng palayok na walang laman kung walang pagkaing lulutuin? Sinabi ni Melody na malungkot ang boses. Kaya naman sumagot ang diwata, "Ito ay isang mahiwagang palayok. Kapag gusto mo ng anumang makakain, sabihin mo, 'Magluto, palayok, magluto.' At paghanda na, sabihin mo, 'Tigil, palayok, tigil.'" Si Melody ay namangha sa regalong natanggap mula sa diwata. At nang may buong paggalang, tinanong niya ang diwata, "Oh, aking mahal na inang diwata, kulang ang mga salita para pasalamatan kayo. Pakiusap, sabihin mo kung ano magagawa ko para sa inyo bilang kapalit." "Hindi ako humihingi ng kahit anumang kapalit. Pero kung gusto mo, maaari mo kong awitan ng magandang kanta araw-araw." Bago pa man makapagtanong muli si Melody, nawala ang diwata ng kagubatan. Pagka-uwi ni Melody sa tahanan niya na walang dala kundi palayok na walang laman, ang kanyang ina ay talagang nalungkot at nagsabing, "Anong silbi ng palayok kung wala naman tayong iluluto dito?" Inangat ni Melody ang palayok sa lamesa at kanyang sinabi, "Magluto, palayok, magluto." Walang nangyari. Nag-alala si Melody. Pero biglang nagsimulang umalog ang palayok at sumutsot. Umangat ang usok at biglang bumula ng pinakamalapot na lugaw na nakita nila. Naintindihan na ng ina ni Melody na mahiwaga ang palayok. Sa kanyang sobrang gutom, hindi na niya napigilan ang sarili sa lugaw at tumikim gamit ang daliri niya. Talagang masyado siyang sarap sa lasa ng lugaw. Sa puntong hindi na niya narinig ang sumunod na utos ni Melody. "Tigil, palayok, tigil!" Kumain sila ng kumain hanggang sa maubos ang laman ng palayok at sila ay mabusog. Masayang hinimas ng ina ni Melody ang kanyang tiyan. At naisip ni Melody, Oras na para umalis ako at umawit ng kanta para sa diwata ng gubat. kaya umalis siya ng bahay at muling nagpunta ng kakahuyan. Dito sa bahay, napakasaya ng kanyang ina dahil hindi na siya muling mag-aalala tungkol sa pagkain. Kinolekta niya ang mga luma niyang palayok na ginagamit niya dati at tinapon ng mga ito para mabigyan ng pwesto ang bagong palayok. O hindi. Pinakintab niya at tinapik ang bagong palayok. Siya ay nagutom muli sa lahat ng kanyang mga ginawa. Magluto, palayok, magluto.
kanyang iniutos. At ayun na nga, mula sa loob ng palayok, maraming masarap na lugaw ang lumabas. Hindi na nag-abalang kumuha ng lalagyan. Direkta siyang kumain sa palayok. Ang sarap! Ngunit, kasing bilis ng kanyang pagkain, ang palayok ay patuloy sa pag-apaw hanggang sa bumula ito at umabot sa gilid ng palayok. Naku po! Paano ba pinahinto ni Melody ang palayok? Tama na, palayok! Tama na! Pero ang palayok ay patuloy na umapaw. Madami na, palayok! Madami na! Ang lugaw ay umapaw na sa gilid hanggang sa lamesa. Sinabi ng ayos na ito! Ang lugaw ay tumapon na sa sahig. Ang ina ni Melody ay nagsimula ng matakot. Tigil! Tapos na! Tama na! Ang iniutos niya. Di nagtagal, napagtanto niya ang malaking pagkakamaling nagawa niya. At tumakbo palayo. Ang lugaw ay tumapon mula sa mga pinto at mga bintana hanggang sa mga daan. Bumubula at nagsisimulang gumawa ng malaking alon na gumulong sa buong nayon. Nagtipon ang mga tao sa kanilang mga bubungan at nagsimulang humingi ng tulong. Narinig ni Melody ang paghingi ng saklolo ng mga taga-nayon. Agad siyang tumakbo sa kakahuyan patungo sa nayon. Kumuha siya ng tabla at pati napatpat at nagsagwan patungo sa bahay niya. Nang marinig niya ang labas ng kanyang bahay, sumigaw siya. Tigil! Palayok! Tigil! At iyon, mismo ang ginawa ng palayok. Nang huminto na ang pagkulo, nakita ni Melody na ang lahat ng mga taga-nayon ay may inaabot sa ibaba at sumasalok ng malapot na lugaw sa kanilang bibig. Ang buong nayon ay nasarapan sa lugaw. Sila ay kumain sa buong taglamig. At wala nang sino man sa nayon ang nagutom, magpakailan paman. Wakas. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.